3 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bilis ng panahon, 22 ng 22 ng Pebrero pala. February 22, 2024. Magalingan, daming tuwa. 2-2-2-2-4. Yes, ganda ng kombinasyon ngayon ha. Alam nyo ng tatayan. Webeso tayo ngayon sa ulo ng ating mga balita. Pangulong BBM at US nagsasabwatan umano para iligpit si Pastor Apollo Kibuloy. 57 mambabatas lumagda ng manifesto laban sa Mindanao Secession. Debate para sa Chacha inusad ng Kamara sa Lunes. Aaprubahan naman bago magsimana Santa. Pangulong Marcos at Mayor Digong pinag-aayos na ni Senator Amy. Divorce bill sumalang na sa plenaryo ng Kamara. Smuggled na Bugatti sports car isinurrender na sa BOC. Truck nahulog sa bangin ng Negros Oriental, 15 ang patay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Nagsasabwatan naman ang Pangulong Bongbong Marcos at ang Estados Unidos para iligpit si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ito ng pinaparatangang child sex trafficker matapos na kasunod na mag-issue ng subpoena laban sa kanya ang Senado at ang Kamara de Representantes. Ang kay Kibuloy na wanted sa US rendition ang gagawin sa kanya ng FBI o Federal Bureau of Investigation, kasabwat sina Pangulong BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pang mga taga-gobyerno. Nangangahulugan naman ito na pwede siyang pasukin sa kanyang compound, kidnapin at maaari din siyang ipa-assassinate. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Ipaaresto na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Davao City kapag hindi ito dumalo sa susunod na pagdinig. Ito naman ang babala ni Senator Rizon Tiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women and Children kasunod niya ipinalabas na subpoena. Sa audio message na ipinalabas ni Pastor Kibuloy, nakasaad na bahagi ng paninira sa kanya ang mga investigasyon. Ayon kay Tiveros, hindi si Kibuloy ang biktima kaya dapat lamang siyang humarap sa legal na proseso. Itinakda ng komite ang susunod na pagdinig sa reklamong child abuse, human trafficking, rape at iba pa laban kay Kibuloy sa Marso 5. Inumpirma naman ang Embahada ng Estados Unidos na kasama nga sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa US Embassy, si Kibuloy ay higit 10 dekada nang nahaharap sa serious human rights abuses, lalo na sa systematic at pervasive rape ng kababaihan na ang pinakabata ay 11 anyos lamang. Kumpiyansa naman ng Estados Unidos na haharapin ni Pastor Apollo Kibuloy ang magiging hatol sa kanya ng Korte ng Estados Unidos. Ginawa ng Embahada ang pahayag matapos aminin ni Kibuloy na siya'y nagtatago dahil sa umano'y assassination plot sa kanya ng US government. Pero ayon po kay Kibuloy,
Doon sa bawat kaso daw pong isinampa laban sa kanya sa Amerika, meron na ho siyang mga nakatalagang 20 abogado sa bawat kaso. At ang sabi po ni Pastor Apollo Kibuloy, yun daw po mga korte sa Amerika ang laging nagkakansila ng mga pagdinig. Wala umanong basihan ang paratang ng televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy na merong sabuatan ng gobyerno at ang Estados Unidos gayon din ang Pilipinas upang siya'y ipadukot o kaya ipapatay. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, sa halip na tangking ilihis ang atensyon mula sa seryosong kaso na kinakaharap nito. Ang dapat naman ang gawin ni Kibuloy, harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Iginit din ng leader ng Kamara na mayroong higit 300 miyembro. Ang patuloy na itinataguyod ng gobyerno ang pagsunod sa batas at ang pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng bawat individual. Ayon pa sa speaker ng mababang kapulungan, mananatili ang dedikasyon ng gobyerno na maglingkod ng tapat at hindi matitinag sa mga walang basihang akusasyon. Nagkakaisang tinututulan naman ang 57 mambabatas sa Mindanao ang panukalang ikalasang Mindanao mula sa Pilipinas. Sa nilagdaang manifesto, sinabi ng mga kongresista, hindi kailanman dapat hiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Dapat na nilang parusahan ang mga nagsusulong ng secession dahil labag ito sa konstitusyon, banta sa sovereign integrity at nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Kinilala naman ng mga mababatas ang kritikal na papel ng Mindanao sa ekonomiya ng buong bansa at binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaisa at inclusive na pag-unlad. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inusad naman ng Kamara sa Lunes ang deliberasyon para sa Resolution of both Houses No. 7 na aamyenda sa 1987 Constitution. Ayon kay House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo, hindi natuloy kahapon ang Chacha debate dahil sa problema sa availability ng ilang resource person. Sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe, plano ng Committee of the Whole na magsagawa ng 3 pagdinig sa RB 87 kada linggo. Target ng kapulungan na tapusin bago mag-congressional break ang deliberasyon sa naturang resolusyon, katulad lamang ng RBH 6 ng Senado. Target ng Kamara de Representantes na maaprubahan nga ang economic charter change bago magsimana Santa. Ayon kay La Union Representative Francisco Paulo Ortega, tututukan ang kapulungan ng deliberasyon sa Resolution of both Houses No. 7 simula sa Lunes. Kabilang sa economic provisions na balak amyendahan ng striktong foreign investments sa public utilities, basic education at advertising. Nagbabala naman ang mga education expert oras na payagan ang mga dayuhan na kontrolin ang higher learning institution sa bansa. Ayon sa Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA, banta ito sa kultura, values at moral ng mga Pilipino. Nangangamba naman ang Philippine Association of Colleges and Universities na magsalpukan ng panukalang amendments sa iba pang mga economic provisions ng konstitusyon. Si dating CHED Chair Patricia Licuanan ay umapela naman na wag nang mag-aksaya ng oras sa charter change at sa halip ay pagtuunan na lamang ng pansin ang mga totoong problema ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Hinikayat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kabataan na magparehistro at aktibong makibahagi sa proseso ng demokrasya sa pamamagitan ng pagboto sa 2025 midterm elections. Noong Pebrero 12 ay muling binuksan ng Commission on Elections ang pagpaparehistro para sa mga bago at hindi pa aktibong mga botante upang makaboto sa 2025 elections. Pag magtatapos naman ang registration sa September 30, 2024. Sa tulong ng Register Anywhere program ng COMELEC, maaari na magparehistro ang mga kwalipikadong individual sa mga itinakdang registration site gana matanggapan ng COMELEC at satellite office nito. Meron na rin sa mga shopping mall at special registration area tulad ng simbahan at plaza. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga batang botante, sinabi ni Speaker Romualdez na mahalaga ang kanilang pakikibahagi sa electoral process.
Binigyan naman ng mga bagong bangka ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez sa Tantingog Party List na pinamumunuan ni Congresswoman Yeda Romualdez ang mga mangingisda na nabotas. Layunin ng inisyatiba na pagandahin ang estado ng pamumuhay ng lokal na mga mangingisda. Bukod sa bangka, pinaplansya na rin ng Office of the Speaker at Tantingog ang pamimigay ng 5,000 pesos cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX program ng Department of Social Welfare and Development para sa may 1,000 mangingisdang benepisyaryo. Kumikilos na si Senator Amy Marcos para makapag-ayos sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Amy, nakikipag-usap na siya sa dalawang panig upang matuldukan na ang gusot at magkasundo ng mga ito. Inamin naman ng senador na maraming sumasatsat, nagsasabuatan para wasakin ang unit team at pagsabungi ng pamilya Marcos at ang pamilya Duterte. Pero ang sabi ni Senator Amy, hindi naman ang mga prinsipal ng unit team ni na Pangulong BBM at BP Sara ang nag-aaway-away, kundi yung mga amuyong lang. Nakikiusap sa lahat ng Duterte. Ako na nga lang ang tanging nakikiusap sa dalawang panig para magkasundo. At itong isa publiko lahat, minsan hindi nakakatulong. Maraming nag-iintriga, gustong sirain yung unit team. Yan ang problema. Pinag-away-away kami lahat sa pamilya Marcos, pinag-uuntog-untog yung Marcos at Duterte. Malungkot nga ako kasi pinagwawatak-watak nila. Samantalang yung principals, di naman nag-aaway. Yung mga amuyong, ayan. Marami talagang satsat, maraming pugunero. Ayan, yan ang problema sa ating bansa. Sayang nga kasi maganda pag unity. Wala nang pag-iisipan, kundi yung pag-unlad ng bayan, tulong sa tao. Talagang makakabangon sana tayo kung ganon. Pinalagan din ni Senator Amy ang nagsasabi na tila siya pa umano ang leader ng oposisyon. Aminado naman ang presidential sister na hindi sila masyadong nag-uusap ng Pangulong BBM dahil kinokontra niya ang ilang desisyon nito. Hindi masyado. Si Speaker talagang dikit na dikit. Ako kasi kontrabida ko minsan. Alam mo naman, papel manang. Pag hindi na tama ang ginagawa, talagang sisitahin ko. Tiisan na lang tayo. Higit sa lahat, ako naman yung Marcos, ako naman masisira. Pag masira ang Marcos administration, hindi naman sila Marcos, kaya wala silang pake. Siniguro naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez na merong sapat na pondong inilaan para sa pensyon ng mga retiradong empleyado ng gobyerno kasama ng mga sundalo. Sinabi rin ni Suarez na merong pasobra, pero pang allowance ang pondo upang masigurong hindi ito kakapusin. Ginawa ni Suarez ang pahayag sa gitna ng alegasyon ni Senator Amy na tinapyasan ng Kongreso ang pondo para sa mga retired government personnel. Ininit din ni Suarez na pinag-aaralan ng 2024 budget bago ito niratipika ng Senado at ng Kamara de Representantes. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sumalang na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang nag-sponsor ng House Bill 9349 na itinakda ng 71 mga mambabatas. Kumpiyansa naman si Brosas na may isa sa batas ang panukala sa ilalim ng Administrasyong Marcos dahil sa dami ng suporta nito sa Kamara. Ayon sa mambabatas, ang pagsasaligal ng diborsyo ang magiging daan para makatakas ang mga kababaihan sa mga abusado nilang asawa at makipagsimulang muli. Samantala, sisimula na sa Martes ng Kamara ang pagdinig sa mga panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo, nakaschedule ang hearing ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan ni Rizal Representative Fidel Nograles sa Martes. Dito naman inaasahang ipapaliwanag ng economic managers ang epekto ng wage hike sa issue ng unemployment, inflation at iba pang posibleng magpabagsak sa gross domestic product. Nilinaw ni Kimbo na sensitibo ang Kamara sa kalagayan ng mga manggagawa pero dapat aralin ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin at pagtaas din ng unemployment rate. Sa ipinasang bersyon ng Senado, ipatutupad sa buong bansa ang panukalang 100 peso wage increase na sa tingin niya ay dapat depende sa sitwasyon ng iba't ibang
rehiyon. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, pwede na tayo mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo na sa Las Piñas City Market ngayon, si Noche Cacas. Good morning, Noche. How are you today? I'm fine, Kuya Angel. Oh, really, ha? Oh, yeah. Yeah, I'm fine. Yan, ang galunggong dito Kuya Angel, yung local 300 pesos ang kilo. Yung pusit naman Kuya Angel, yung 400 pesos. At yung malalaking hipon, 520. Ang salmon head, 240. Ang bangus naman, 210. At ang tilapia, 150 ang kilo. Isama na rin natin yung alumahan, yung tinatawag na alumahan na pato, 300 ang kilo. Pero yung alumahan na tinatawag na brosco ay medyo mahal, nasa 360 ang kilo. Yung espada, Kuya Angel, yung sa Bisaya ito, liwit 340 ang kilo. Yung maya-maya original, 480, habang ang lapu-lapu, 480 rin ang kilo. Yung sibuyas na pula po yung Angel, yung local, 90 pesos ang kilo. Pero yung kamatis po yung Angel, tumaas, nasa 110 na. Na dati ay nasa 90 pesos lang ang kilo. Ang talong, walang pagtaas, nasa 90 pesos pa rin. Kalabasa, 40. Yung sitaw per bundle dito po yung Angel, nasa 40 pesos. At yung ampalaya, tumaas din. Ngayon, 125 ang kilo, na dati ay 110 lamang ang kilo. Yung Baguio beans naman, ganun pa rin ang presyo, 100. Repolyo, yung tinatawag na Scorpio, 80 pesos. Ang carrots naman, 110. Luya, 140. Sayote, 60. Ang siling verde, yung mahaba, 100. At ang siling labuyo, nasa 150 ang kilo. Ang itlog naman Kuya Angel, yung isang tray, 60 pesos. Yung 60 pieces, 30 pieces, nasa 260 yung large size. At pumapatak ito na 8 pesos and 50 centavos ang bawat isa. Ang kasin naman, 315 ang kilo. Yung liempo, 365, habang ang manok, nasa 180 ang kilo. Isama na rin natin yung baka, yung laman, 470 ang kilo, habang yung bakan, yung tinatawag na sirloin, nasa 480 rin ang kilo. So yun ang presyo ngayong Thursday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa Kununan sa Pilipinas, DCRH, ako si Kaaso, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche! Maganda umaga, Pilipinas! Teka, natapos ko lang nito. Ito muna. Buti mo kung ano yung pinagdadadampot mo. Ito muna. Mahiwagang tunog! Ayan. 5,000. 5,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hindi na muna ako magbibigay ng clue kasi nakuha na yung first item, nakuha na rin yung second item. Prinsipyo na lang ng P6 ang hindi pa nakukuha. Ay, ang gagaling nila, ano ha? Nagbigay na ako ng petsa kung kailan na imbento nakuha na kaagad yung item number 1 at item number 2. Ano yung prinsipyo ng P6? Yun na lang ang kanilang dapat na pag-aralan. Maganda umaga, Pilipinas! Ang inyong pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number.
Mga misi, sa may araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi sa challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 23 makalipas ang alas 4. 15 patay, 2 sugatan sa truck na nahulog sa bangin sa bayan ng Mabinay, Negros Oriental. Lupit nitong trahedyan to. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong. RH46 mga Rex. 15 ang patay habang 2 sugatan matapos nahulog sa bangin ng isang truck sa barangay Bulwang, bayan ng Mabinay, Negros Oriental. Ayon kay Police Major Nelson Lamuco, si Chief of Police ng Mabinay PNP, isang truck na komprador ng mga hayop na pag-ari ni Philly Disipulo ng Libertad o La Libertad, Negros Oriental, aksidenteng nawala ng preno habang binabaybay ang daan patungong bayan ng Mabinay nang nangyari ang insidente. Ang mga namatay kinilala na sina Ireneo Magos Disipulo, may-ari ng truck, Rolindo Disipulo Sr., Jimboy Igugan, itong si Rolindo Disipulo Jr., Marlon Solidad, Rex Disipulo, Rene Magos, Alan Flores, Allen Pukong, Raymond Lienes, Roy Magos, Leo Sorino, Jacob Labrador at Almar Ikugan. Habang sugatan naman ng 2 pang mga kasamahan nitong si Antonio Torino, driver ng truck, at Giovanni Flores. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Isa din ang patay sa sunog naman sa Catbalogan City. Detalye ng balita mula kay Aris 32, Jimmy Angay-Angay. Maupay nga aga, Jimmy. Isang babae patay sa nangyaring sunog sa syudad ng Catbalogan. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang biktima na si alias Bita. 72 anyos, may asawa, residente ng Barangay 2, Catbalogan City. Nangyari insidente sa Salog Tercera sa naturang syudad. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, natupok ng apoy ng ang apat na kabahayan. Isa sa mga biktima hindi nakalabas sa kanyang bahay na suffocate ng apoy dahilan ng agarang pagkamatay. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection Catbalogan pinagmulan ng sunog at kung ilang halaga ang pinsala ng sunog. Mula sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Relief operations naman ng PRO 11 na tinawag na pagkakaisa para sa Masara. Naging matagumpay. Detalye na balita mula kay Jun Soter. Jun, may butag. Matagumpay ang isinagawang relief operation ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Alden Delbo, Regional Director sa PR11, upang magbigay ng isa pang round ng tulong sa mga residente ng Masara, isang komunidad na nangailangan ng tulong dahil sa kamakailang pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Ang nasabing relief operation ay naging posible sa pamamagitan ng Philippine National Police Best Practices na encapsulate ang lahat ng Police Community Relation Outreach Programs upang mabigyan ng tulong sa pamamagitan ng ampon sa isang rehiyon na tinamaan ng kalamidad. Ang relief operation tinawag na pagkakaisa para sa Masara ay isang collaborative effort sa pagitan ng PRO11, PRO12, PRO10 at BAR na kinakailangan na suportahan ang pangailangan sa mga nabiktima sa landslide sa Masara. Yan ang report mula sa Aksyon Radio Davao. Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Dagan salamat, John. Dating hukom na nag-viral ang video na binangga ng paulit-ulit ang kanyang sasakyan sa loob ng Subic Freeport Zone sa Morong Bataan. Nagsampa na ng kaso. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny.
Ayon kay Police Information Officer PIO ng Bataan PPO na si Police Captain Ernesto Clemente II, formal nang nakapaghain ng kaso sa Provincial Prosecutor Office ang dating hukom na si Attorney Norman Pamintuan laban sa kanyang naging client na dati din niyang naging personal assistant na ang kanyang isinampang kaso laban dito ay frustrated murder na nakilalang si Joanny Montes. Matatandaan na February 18 ganap na alas 12:30 ng hapon sa video na nag-viral, papauwi na itong si Attorney Norman Pamintuan na sakay nito sa kanyang Hyundai Ion kulay itim na may plakang UOY 211 kasama ang kanyang personal assistant na si Jennifer Flores, 37 anyos. Nakapwa sila papauwi na sa Biniktikan Subic Bay Preportion, sakop ng Morong Bataan. Binuntutan sila na suspect na lulan ng minamanehong Toyota Fortuner. At nang makatiempo ito ay nag-overtake ito at saka paulit-ulit silang inatrasan at binangga. Dahilan para mawasak ang kanyang sasakyan at saka mabilis itong tumakas na hanggang ngayon ay hindi ito nakikita pa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May apaabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Isinuko na sa Bureau of Customs ang ikalawang smuggled na Bugatti Chiron sports car na nagkakahalaga ng 165 million pesos. Buguling Yung bahay na pinasok, simpleng-simple lang Pero yung kotse, 165 million ang halaga. Sa pamamagitan ng legal representative na si Michael Mosquete, sinorender na may-ari na si Tu Trang Nguyen ang kanyang asul na Bugatti Chiron 2023 model na may plakang NIM 5448. Ayon naman kay Customs Commissioner Benvenido Rubio kasama ng BOC CIIS, ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police nang kunin nilang sasakyan sa Lipa Street, Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City. Una nang isinuko noong Pebrero 9 ang pulang Bugatti Chiron 2023 model. Ang plaka ay NIM 5450. Pag-aari naman ng isang Chinese na si Mengin Shu. Matatandang nag-issue ang BOC ng warrant of seizure and detention laban sa dalawang sports car noong 2 ng Pebrero na sinasabing inangkat daw ito sa ibang bansa ng walang kaukulang dokumento. Hindi rehistrado sa portal ng Land Transportation Office ang dalawang smuggled Bugatti Chiron sports car na nabisto at isinuko na sa Bureau of Customs. Ayon sa Dermalog, Holy Family Printing Corporation and the Microgenesis Business System, hindi rehistrado sa Land Transportation Management System o LTMS ang dalawang mamahaling sasakyan. Una nang siniwalat ni Senator Rapi Tulfo na rehistrado ang smuggled na mga sasakyan sa LTO gamit ang mga peking dokumento mula naman sa BOC. 28.3 million pesos na halaga ng illegal drugs na kumpiska naman. Meron 12 drug personalities ang naaresto sa loob ng isang linggo sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Nakumpiska ng mga operatiba ng Police Office Cordillera ang higit 28.3 milyong piso ang halaga ng illegal na droga at naresto naman ang 12 drug personality sa isang linggong pinaigting na anti-illegal drug operations sa Cordillera Region. Batay sa records ng Regional Operations Division, kabuong 141,570 piraso ng fully grown marijuana plants at 7.73 gramo ng tayong na marijuana nagkakalaga ng 28,314,727 ang binunot at sinunog ng mga operating troops sa lalawigan ng Benguet, Kalinga at Mountain Province. Samantalang sa hiwalay na anti-illegal drug operations na isinagawa sa Abra, Baguio, Benguet at Kalinga ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 7.8 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 52,904 pesos. Naresto naman 12 drug personalities, 8 ang natiklo sa bypass operation, 2 mula sa implementasyon ng warrant of arrest at 2 mula sa ibang law enforcement operations. Lahat ng suspect ay harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Oh, sabi ni Boy Boy, yung Bugatti daw, ang halaga ay $5 million. Ganun ba lang? Mahal yun. Hindi ako bibili niyan. Wala akong ganun pera. Ganda umaga po sa mga taga Brisbane, Australia. At sa mga suki natin all over the world, lalong-lalo na ang mga masisipag, mga pogi nating mga OFW, mga seafarers natin, ha? Maraming salamat. Siyempre, yung mga magaganda nating OFW dyan sa Hong Kong, ha? At sa iba pang panig ng mundo, sa Taiwan, sa Thailand. Thank you. Maganda umaga din sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos at sa Europa, sa New Zealand. Naghain naman si Senator Bongo ng panukalang magtayo ng isang Government Accountancy Office. Lain ito na ayusin ang fiscal management at masigurong malinis at transparent ang mga isasagawang public spending. Inihain ni Senator Go ang Senate Bill 2536 kung saan bubuuin ang Government Accountancy Office sa ilalim ng Department of Budget and Management na itarget ang pagpaprofessionalize ng government accounting sa bansa. Ayon kay Senator Go, masyadong umaasang gobyerno sa Commission on Audit para sa pag-audit ng public spending at nag-iiwan naman ito ng buta sa pamamahala ng financial system. Sa ilalim ng Senate Bill 2536, magkakaroon ng sentral na otoridad na pamamahala sa technical supervision sa lahat ng accounting functions ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Senator Go, importante na magamit ang pondo ng bayan sa wasto at epektibong paraan kung saan makikinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap pa. Silip po tayo ng silip doon sa insertion doon sa AKAP pa. Di ba ilang beses na natin binabanggit, meron na hong mga double appropriation, triple appropriation, quadruple appropriation sa iba't ibang mga project. Ibig sabihin nung double appropriation, isang project pero dalawa po ang pondong inilaan. May nakausap po tayong isang opisyal ng gobyerno kahapon. Itago natin sa ahensyang DPWH. Ang sabi ho sa atin, hindi ngayon. Pinapayagan na ng DBM ang double appropriation. Sabi ko, bakit? Sabi niya, halimbawa, kulang ang pondo talaga. Di ba? Dapat talaga nakalatag yan. Teka muna. Bakit kukulangin ang pondo? Di ba meron nga tayong ABC para sa bawat project? Ibig sabihin, nakalkulan ho ninyo, na-estimate na ninyo yung tamang pondong gagastusin sa isang project. Bakit magkakaroon ng double appropriation? Para daw ma-accommodate yung gustong mag-sponsor. O halimbawa, isang hati nun, inisponsoran ni Congressman Torpolano, yung pangalawang bahagi, gustong sponsoran ni Congressman Torcator. Teka muna. Kung yung isa hihingi ng NTEB, yung isa hihingi ng NTEB, 20 na. Kalakaran yata ngayon 40. 40. Di 80. Kalaki ko. Diba? Pinapayagan na. Oy, DBM, sumagot nga kayo ha. Totoo ba to? Inaalaw na ninyo ang double appropriation? Magandang umaga, Pilipinas! Police Pangasinan nasangkot naman sa ilegal na droga, tiniyak ng Provincial PNP Director na matatanggal sa pwesto. Abay, dapat lang. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Sisiguraduhin kong mali-dismiss o matatanggal sa pagkapulis at makukulong ang pulis na sangkot sa illegal na droga dito sa Pangasinan. Yan ang mariing pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jeff Fanged, ang Pangasinan Provincial Director ng PNP, matapos masangkot sa illegal na droga ang isang pulis na miyembro ng Santa Maria Pangasinan PNP. Magagunit ang inaresto ng Asingan Municipal Drug Enforcement Agency si Police Corporal Rodolfo Patricio Jr., 42 anyos, residente ng Barangay Bagtad East Ordaneta City, kamakalawa ng hapon sa Barangay Dumamputa Asingan nang maaktuhan itong bumibili ng illegal na droga sa street level individual na siyang minamanmanan ng mga pulis. Ayon kay Colonel Fanged, mula nang maupo siya bilang Provincial Director ng Pangasinan PNP noong Agosto 2022 ay binalaan niya na ang lahat ng mga pulis kabilang ang mga chief of police na huwag silang masasangkot o mga tauhan nila sa anumang illegal na gawain, lalo na sa droga.
Sinabi pa ni Fanged na may 3,515 na pulis Pangasinan. Pag may isang pulis lamang na gumawa ng illegal ay makakasira ito sa magandang gawain at accomplishment ng kapulisan. At dahil sa pagka-aresto kay Corporal Patricio, pinarelib na rin ni Colonel Fanged ang hepe ng Santa Maria PNP na si Police Captain Leandro Velasquez. Sa ngayon ay nasa custodial facility ng Asinggan Police Station si Corporal Patricio at nasampahan na ng kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantosya kabasanid sa kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Abay, dapat talaga sipain yung buwisit na pulis na yan. Ano, laki-laki na ng sweldo ninyo. Pagkatapos gagawa pa kayo ng katarantaduhan. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin, magbaon ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH. Subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Attorney JB. Si Attorney JB Javier, binabati siya ng mga poging membro ng Mapitagan, ang Class 80 po ng PMA. Alas 4:39. RH number 1, Pilipinas! Ay, maganda umaga din kay Magnolia Carrasco dyan po sa St. Francis. St. Francis Oceans, dyan sa Binyan, Laguna. Pero sabi ni Restituto Garcia, nagtatrabaho daw siya sa Louis Vuitton, dyan po sa Milano, Italy. Ang service daw nila kapag pumapasok sila ay Bugatti. Walang service lang ay Bugatti. Mercedes-Benz nga sa London, taxi. Hindi, tibay kasi. Mercedes-Benz, taxi. Hiyang-hiya ako Maganda umaga, Pilipinas! Ay, total kayo, dami niyong pera, dyan ho sa abroad. Tangkilikin ho natin ang mga produktong gawang atin. Sa halip na bumili ho tayo ng imported na chocolate, tangkilikin po natin itong Tangerine Chocolate. Produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. World class po ang lasa at saka ang packaging po nito. Available sa 0919-095-5935. Pero dun sa mga suki natin abroad, pwede ho ninyong i-check sa tangerinechocolate.ph. Ayan, Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot, dinala ho sa Quezon para maitanayin sa ilalim ng mga nyugan. Kaya sa halip na umasa na lamang sa kopra, ngayon po ay mga MSME sila na nagpo-produce ng mga gandang klase ng kakao beans na ginagawa ho naman nilang Tangerine Chocolate. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pakiusap po natin sa ating mga suki abroad. Kung kayo po ay may mga pagreregaluhan dito sa Pilipinas, sa halip na magpadala ng imported, tangkilikin ang gawang atin, Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Umalo na sa 2,000 ang mga nagparehistro sa Annual Photography Contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Kalulungsad pa lang nito ng February 15, 2,000 entries na kaagad. Ibinalita rin ni PAGCOR Chair at CEO Altenco na tumaas ng 85.29% ang views ng kanilang official website. Umaasa si Chairman Tenco na marami pang professional photographers at mga hobbies ang lalahok sa 2024 PAGCOR Photography Contest. Naglaan ang liderato ni Chairman Tenco ng tumataginting na 2.5
0.23 million pesos cash prizes sa kompetisyon. Ang tema po ay Harvest Time. Layunin ng photography contest na itampok ang matitinding pagtitiis at paghihirap ng mga Pilipino para magkaroon ng masaganang ani. Kinikilala rin sa patimpalak ang hindi matatawarang dedikasyon ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang mga producer para siguraduhin ang food security ng bansa. Inanunsyo naman ang budget carrier na AirAsia ang kanilang piso sale ngayong 2024 na maaari nang magpabook hanggang February 25. Sa Facebook ng nasabing budget airline, nakasaad ang mahigit 336,000 na total seat available para sa piso sale. Ang travel period ay mula September 1, 2024 hanggang June 16, 2025. Ang promo ay maaaring i-avail sa domestic at international flights. Bahagi ito ng pagsisikap ng AirAsia na may balik ang fleet nito sa mga antas bago ang pandemya sa gitna ng pagbawi ng air travel demand matapos naman ang COVID-19. Uy, sana all. Sana naman ang Cebu Pacific at saka ang Philippine Airlines mag-offer din hungan ng ganyan. Huwag naman yung pa-isa-isa, dalawa. Dapat marami-raming seat na available. Diba? Magpo-promo sila. Pagkatapos abangan mo, pagdating na madaling araw, tapos mong pumila ng pagkatagal-tagal, ala na. Yung pala, 4 lang napunta pa sa mga travel agency. Magandang umaga sa ating mga suki sa mga buong panig ng Pilipinas kayo naroroon. Oy, congratulations muna ha. Dito po sa isa hong napakagaling ho siguro nito ha. Baymantakin ho ninyo. 3 posisyon ang hawak niya. 3 juicy position ang hawak ng taong ito dyan po sa Bureau of Internal Revenue. Siya po ay Head Revenue Executive Assistant for Large Taxpayer, Team Head, Run After Fake Transaction, at Chief of Staff din siya ng Office of the Commissioner. Lupit 3 key positions ang hawak niya. Inggit na inggit tuloy yung iba pang mga empleyado. Siya lang palang pinakamagaling at pinagkakatiwalaan. Bagaling. Ang problema lang yata dito, yung dalawa yata doon sa pwesto dapat ang pipirma ay sekretary ng Department of Finance. Parang nabastos yata si Secretary Ralph Recto. Dahil hindi niya yata alam yung appointment dito. Pero alaman, kasi presidential appointment yun, dapat may pirma siya kaso hindi niya napirman Ay, nakumuhay do. Anyway, congratulations. Napakagaling ha. Sa dami ng tao ho ng Bureau of Customs, ng Bureau of Internal Revenue, nag-iisa si Rupino Cantaros na may hawak na 3 posisyon. Inggit lang kayo. 3 ang pwesto niya. Pagka 3 bang pwesto, 3 rin sweldo. Ako nagtatanong lang ha. Baka sabihin niyo naman, nangiintriga ko na naman Transparent na pagtalakay ng Senado sa Chacha tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond. Nagbigay katiyakan si Senate President Juan Miguel Zubiri na maging transparent ang kanilang pagtalakay sa panukalang amyendahan ng mga economic provisions ng ating saligang batas. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na Senado ang dapat na manguna sa charter change o Chacha at ia-adapt na lang ng Kamara de Representantes ang kanilang bersyon. Tiniyak muli ni Zubiri na ang mga economic provisions lamang ang gusto nilang maamyendahan at dadaan ito sa tamang proseso. Wala itong direktang sagot tingil sa resolution of both houses number 7 na inihain sa Kamara. Sabi ng Senate President, nirerespeto niya ang Kamara de Representantes at itutuloy lang niya ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 para sa economic Chacha. Ngunit para kay Zubiri, mas makabubuti kung ia-adapt na lang sana ng Kamara de Representantes ang aprobahan nilang panukala sa Chacha. Narito si Senate President Juan Miguel Zubiri. Gagawin namin lahat para maging transparent and of course napag-usapan namin economic provisions lamang para hindi controversial. Ipoprotektahan po natin ang naiiwang konstitusyon natin and we'll make sure that we'll go through the process. So dapat tingil na po yung PI or yung pagsuporta ng ibang lawmakers sa PI? I thought PI is dead na. Sir, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Loko si Migs. Ano ang sabi na Migs?
I thought PI is dead na. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, parang gumandang gising ho natin. Lalong-lalo kung kayo ho'y gusto magtanim ho ng kawayan. Ano ha? Dapat ho maganda din ho ang ating tulog. Para ma-achieve ho natin ang magandang tulog, dapat po tayo ay nag-uultabayo. Ang ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na tumutulong po sa mga Pilipino para magkaroon ng magandang tulog. Ano nga ba yung postbiotic? Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para nga ma-achieve natin yung stage 4 ng tulog. Yung panahon na nananaginip ka na sa lalim ng tulog mo, ano? At syempre, pagka magandang tulog, magandang gising, magandang mood mo. Ayan, ha? Yung bang excited kang pumasok sa kinabukasan, hindi yung antok-antok ka dahil nakakaranas ka ng stress, di ba? Tapos madidepress ka pa dahil hindi mo nagagawa na mabuti trabaho mo. Kaya, ayan, nagkakaroon tayo ng depression. So, para malabanan po ang depression, ang stressful na buhay, at yung iba't ibang masakit nakaakibat yan, hihina immunity mo ba pagka lagi kang puyat, ano ha? Ayan, mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya't ito'y nire-recommenda ng mga doktora. Kung kayo po'y may mga katanungan pa, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Available po yan sa Lazada at saka sa Shopee. Ano? Pero pwede rin po available. May sapat na supply po sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. At huwag natin kalimutan hindi po ito gamot. Ito po'y food supplement. Kaya ito po'y hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, kundi pang-boost lamang po ng ating immune system. Bukas, pag-uusapan natin, bakit nga ba yung guminsan bigla nangangatik-antay yung buong katawan mo? Wala namang rashes, pero makati. Ano bang mga indicators niyan? Maganda umaga, Pilipinas! Kadalasan, ang ginagamit ho natin pag kumakati yung ating likod, yung, di ba, yung kawayan, pinangkakamutan. Pero alam ba ninyo na marami ng pakinabang ngayon sa kawayan? Sa isang bahagi po ng India, ang kawayan ay ginagamit na nilang bote. Bottled bote para sa tubig. No? Wala ng plastic. Binana nila yung plastic. Kaya para maging affordable ang paggamit ng bote, yung paggamit ng bottled water, ang ginagamit na nila kawayan. Sa Pilipinas, marami na rin gamit yan. Hindi na lang pangkamot ng kamay at hindi na lang pang yung tawag dyan? Pang-barbecue. Hindi na. Dami ng gamit. Kaya lang, ang dami pa rin nag-i-import. Kaya ang taas-taas ng demand at nag-i-import po tayo ng kawayan. Para tayong mga engot. Ang dami-dami natin pakanting lote. Diba? Kaya nga natutuwa tayo dito po sa inisyatiba ni Congressman Dador Pleito, yan po sa Bulacan, yung kanilang pagsisikap na maisalba din ang watershed natin mula po sa patuloy na pagkasira, ang isa sa mga initiative na ginawa ho ni Congressman Dador Pleito ay magtanim ho ng kawayan dyan po sa ating watershed. At ito'y sinusuportahan naman iba't ibang mga grupo. Kasama po dyan ang Bamboo Foundation Incorporated ho ng Pilipinas. At ngayon makakasama natin si Chairman Ed Manda, dating General Manager po ng NAIA, Bamboo King ng Pilipinas. Suma ng dating nun, Bamboo King. Parang taga-booking Pero anyway, GM, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us, magandang umaga sa lahat, lalo na sa iyo, Angelo, at long time no see. Hindi man tayo nagkikita. Alam nyo naman na tuloy-tuloy ang ating advokasya para mapangalagaan ang kalikasan. Ilang planting material na po ang inyong na-produce para dyan sa bamboo propagation sa Angat? So far, nakaka 5,000 planting materials na kami. At maganda ang turuan yung mga dumagat doon sa Ipo Dam Watershed. Mabilis matuto. Ipo Dam, hindi pa pala ito Angat, Hindi pa, kasi yung Angat, next namin yun, next schedule, sabi ni Congressman Pleito, isunod ang Angat Dam, yung watershed. Paano nga palang dynamics nito, GM Ed, paano natutulungan yung ating mga dinagat? Yung sa mga IPs natin na tinatawag, mga dumagat. Alam mo dumagat mga Dinagat Island, di ba yun Dumagat, sorry. Mga dumagat natin. Mga yung hand to mouth ba? Alam mo ang kanilang livelihood doon, paggawa ng uling. Yung uling,
Paano ginagawa nila? Nagpuputol ng kahoy kasi yan. Yun. Para mag-produce ng uling. So dapat, ang ginagawa namin at ang instruction ni Congressman, turuan sila na mag-shift sa ibang klase ng livelihood. Kaya kami pasok doon sa intervention na ginagawa ni Congressman Plato dahil i-shift mo sila doon sa pagkakawayan. Una-una, turuan mo pagtatanim. Pangalawa, paano pag-harvest. Pangatlo, ano ang mga produktong pwedeng gawin doon sa kanilang pagkakawayan. Kaya may livelihood na ginawa doon. So yung watershed natin, importante yan. Kasi sa watershed, hindi natin alam at kakunting nakakaalam, una-una, napuputol yung mga kawayan, nawawala yung mga puno. Pag nawala yung mga puno, problema natin pagkatagulan. Bumababa yung topsoil. Nagpupunta doon sa tubig natin sa dam. Naging marky. Ibig sabihin, pag na-process na yan ng mga water concessionaire natin, mahal na ang tubig. Yan ang problema. Para maiwasan yung pagputol ng kahoy sa paggawa ng uling, turuan mo sila ng ibang livelihood. Kasi kung walang livelihood, mahihirapan no? Maraming communities doon sa loob ng ating watershed. Gaano karami itong mga dumagat nating nakikinabang dito ngayon, GM? By the hundreds, by families yan Sa loob ng watershed natin, meron pala silang mga villages dyan sa loob. Okay. So yung tinuturuan namin, isang village yan. More or less mga 40 to 50 families. Okay. Hindi na sila nag-uuli ngayon dahil ang ginagawa nila nagpo-produce na ng mga planting material. Yes, ang ginagawa namin, binebenta namin siyempre doon sa MWSS, sa ibang mga may commitment na magtanim sila ng kawayan. Kasi doon pala kumikita na yung ating mga dumagat. Teka, malapit na yung bamboo bill, di ba? Malapit ang pumasa yun ganun ba yung magiging direksyon? Yung mga stakeholder, yes. Kasi kasama nyo sila, Yusek Sabiliano, di ba? Na nagpo-push nito? Yes. Malaking bagay yung tulong ni Yusek Sabiliano dahil naintindihan niya noon pa yung kanyang ginagawang advokasya sa pagkakawayan sa Ilocos. So gano'n na magiging strategy. Yung mga mag-uuling, sila yung i-hire para mag-produce ng mga planting material. Sa halip na magputol sila ng puno, lalong-lalo na yung mga secondary growth natin, pasisweldohin sila, hindi na sila mag-uuling. Tama. Para maiwasan natin yung tinatawag nating continuous cutting ng trees, ang nangyayari kasi nagtawag natin slash and burn. Yung kaingin. Correct. Pag nagkaingin yan, siyempre, yung mga nasunog na mga kahoy, yun, uulingin na nila. Pangalawa, pag na-clear na yung area, ang problema nun, pag lakas ng ulan, yung tubig na bumabagsak sa dam, sa watershed, bababa yung topsoil So mapapansin yung nagba-brown yung tubig. Hindi lang yun. Because wala nang puno. Wala na siyang vegetation. Itong kawayan, mabilis. Bibilis lalo ang siltation ng ating mga dam. Yan isa sa mga Pero sana naman ma-replicate ito dahil sa dami ng ating kalbong bundok at sa dami ng mga mag-uuling ng mga stakeholders, ang sinasabi nga natin, ito yung pinakamagandang economic buffer zone sabi nga natin, GM, kahit na anong gawin ninyong pagtatanim sa bundok, hanggat ang stakeholders ay kumakalamang sikmura, patuloy nilang puputulin yung mga punong yan. Diba? Tama yun. Tama. Samantalang ito. Maganda yung ginawang advocacy ni Congressman Kasi yan sana ma-replicate nga doon sa ibang areas. Kasi ngayon, ang problema natin tubig. Okay. Ang yan, lalo na may El Nino, pagka nakalbo yung bundok natin, una-una nga yung topsoil bumababa. At hindi sumusip-sip na ng tubig sa yung watershed natin Hindi, yung aquifer na tinatawag, hindi na recharge. Pag hindi na recharge yung aquifer natin, siyempre nawawala yung spring water, maraming impact. Kaya yung sa Kawayan Act na sinasabi namin, sana suportahan ng government. Dahil ang problema natin, kulang yung ating areas ng commercial bamboo plantation. Kaya ang daming gusto mag-invest, kaya lang wala tayong raw material, Correct, tama. May merkado malaki yung merkado. Product development, nandiyan ang technology.
Ang problema natin yung supply. Walang talaga. steady supply. At saka ang problema yata ng mga gustong magtanim, wala din ho masyadong sapat na planting material. Yun ho yung mga tutugunan nito pong grupo ni na GM Ed at saka ng iba pang mga stakeholders kapag pumasa na ho yung Kawayan Act. Pero hindi ko lang talaga maintindihan. Ang daming incentives sa GM, may loan facility ang Land Bank, may loan facility ang DBP, may ang daming ang daming mga opportunities na naghihintay. Pagka nag-develop ka ng nursery, what stops them from pursuing that program? Una-una, napakadaming requirement. Kung ikaw ordinary magsasaka, ordinary entrepreneur ka, abay gabundok yung papeles na ipiprepare mo. Problema. Bago ka magpunta doon sa preliminary interview nila, doon sa gagawing mong ito kabuhayan, ay hindi na talaga tumutuloy. Kasi ang laki ng bilyon yung nakalaan sa DBP, sa Land Bank. Hindi nating mabigyan ng isimplify ba ang requirements ng ating mga bangko. Hindi, cash crop na ho ang tawag ngayon ho sa sa Kawayan. Hindi na ito ordinaryong damo halaman kundi high value product na po ito. Kaya nakapagtataka na ang dami nilang ino-offer na na opportunity pero walang taker. Yung pala pahirapan. May technical pa diyan, Angelo. Una-una, hindi siya naka-classify as planting crop or cash crop sa Department of Agriculture. Kahit siya na-identify na high value crop, pagdating doon sa baba, yung sa implementation stage na, may problema sa baba Katulad na sinasabi natin, yung pagbigay ng orientation doon sa ating mga implementer sa baba, importante yan. Correct. Pagtulong na ng DNR, ng TESDA, katulad namin na may experience kami, meron kaming mga mentor na mga expert, pinagsasama namin yung dalawang yun para ituro ng simple sa ating mga kababayan paano ba pag-produce ng planting material. Hindi kailangan bumili. So, pag bumibili ka naman ng mga planting materials at wala kang orientation, ano nangyayari? Natutuyot. Kung galing pa sa Mindanao yan, dating sa Luzon, ganyan ang problema. So, sayang. So, ang ginagawa namin, orient muna namin, ano bang species ang nakaka-adapt dito? Kawayan tinig ba yan? Giant bamboo ba yan? Maraming klase. So, dapat may konting, alam mo yung basic yan Huwag kang bibili at hindi, magtatanim ako, ganito yun. Kaya hindi dumadami kasi yung ating resources. Ang problema natin, pag-harvest nila, mali-mali ang gamit na tools. At saka yung iba, hindi na-regenerate. At saka yung iba, pagka nakakita ng labong, tira na ng tira, uubusin yung labong, ano matitira? Diba? Lalo na pag-atagulan, ninanakaw ng kapitbahay. Huwag nyo na ikwento yan, sasama lalo loob ko. Kaya ang prinsipyo sa amin sa Mindanao, magtanim ka ng extra para meron para sa kapitbahay. Ayan, Anyway. Alam mo, ang merkado, international market ng labong ay $2 billion na. Wow! 2 billion ha? Yeah. Process yan. $2 billion na. Ano yan? Yung bamboo flower? Yung bamboo flower, yung mga ginagamit natin ng mga canned bamboo shoot, napakabili niya Kung mapapansin mo dito sa atin, yung mga canned bamboo shoot galing pa sa China, sa Japan, kaya natin yan Provided yung ating mga tao, entrepreneurs, alam nila yung mga basic. Basic technology lang. Irrigated area, sustainable yung pag-harvest mo ng labong. Yung labong natin na galing sa Kawayan Tinig, napakasarap. At saka yung giant bamboo. Okay. Pero isa lang yan labong pa lang ho yan. Meron na ring bamboo textile na dinisulong ho naman ng Philippine Textile Research Institute. Malaki na rin ang demand. Bukod pa ho sa mga furniture, kaya alam mo ninyo, wala ka talagang katalo-talo pagka ikaw nagtanim ho ng kawayan sa tamang paraan para nagagabayan ho kayo. Saan kayo pwedeng ma-contact, GM Edmanda, para magabayan nyo yung mga LGU at saka yung mga non-government organization na gusto na ring pumasok sa ganitong advokasya? Meron po tayo sa Facebook. Pangalan ko, Edgardo Manda,
Yun ang mag-message lang sila at sinasagot naman namin yun. May bayad? Wala? Wala. Ayun. Kasi baka mamaya... Kung mga inquiry lang, walang bayad yun, siyempre. Hindi, baka mamaya may mag-duplicate na naman ng page nyo pagkatapos biglang maghingi ng kung ano-ano, ha? Oo. So far, hindi pa naman nagkakaganon yung ating page. Kasi nga, walang bayad eh. Libre. Tama. Anyway, GM, again, congratulations. Maraming salamat po dito sa inyong isinusulong na programa dyan sa Ipo Dam, sa Angat Dam, para mapangalagaan ang ating watershed. At sana naman yung ibang congressman, na katulad ni Congressman Plato, ay i-duplicate sa kanilang mga areas na applicable to. Lalong-lalo na yung mga lugar na binabaha na ngayon dahil sa matinding pag-ulan. Di ba? Tama. Tama. Oo. Malapit na rin noon. Mapakikinabangan nyo yung Bamboo Act pagka gusto nyo magsulong ng ganitong programa. GM Ed, maraming salamat. Apo, magandang umaga po. Thank you. Umaga, salamat. Uy, kumusta daw ho kayo? Sabi ni Ma'am Karina Agaraw, ha? Yes. Okay, maraming salamat. Thank you, GM. Si GM Edmanda, ang Pangulo po ng Philippine Bamboo Foundation. Maganda umaga, Pilipinas! Pero dito sa Westchester Realty, hindi nila masyadong pinoproblema yung mga pagmaha kasi sabi nga ni Malocam Branle, flood free. Yung pong si Vera Mabalakat na kung saan nakabili ng bahay yung kanyang anak. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad sa pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon sa Pilipinas with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ngayon, ang gagawin ho ninyo para makasali pa ho kayo dito sa kanilang promo na trip for two para sa anumang Asian destination, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang mga proyekto po nila ay napakalapit lamang sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya at ito pa rin din ang pangarap na magkaroon ng trip for two sa iba't ibang Asian destination sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan, ha? Maganda umaga din po sa mga Pilipino sa Thailand, sa Taiwan, sa Singapore, at kung saan ho tatama ho yung inyong dart, doon ho kayo mapupunta. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto makalipas ang 5:00. Magiging lagay ng panahon sa mga susunod na sandali mula po sa Pag-asa. Kasama na natin si Rhea Torres. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon sa ating bansa ngayong araw, patuloy ang pag-iral ng easterlies at nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin posible po yung maghapon na maulap na kalangitan sa Caraga at Davao Region at may mga chance na din po ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions. So asahan pa rin po natin yung mainit na panahon pagdating ng tanghali. Dulot din po yan ng epekto itong easterlies pati na rin ng mga localized thunderstorms na posibleng magdala ng mga mabilisang o madaliang buhos ng ulan, usually sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw naman po, dahil wala naman tayong namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, malaking bahagi po ng ating bansa ay patuloy pa yung mga karanas ng maaliwalas na panahon. Sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa kasalukuyan na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pa rin mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliliit na sakyang pandagat. Sa agwat po ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw, inaasahang maglalaro mula 22 to 32 degrees Celsius, 14 to 26 naman para sa Baguio City, 24 to 31 sa Legazpi, Metro Cebu 25 to 31, at sa Metro Davao 25 to 33 degrees Celsius. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea. Sa mga taga-Caraga, ingat ho kayo, ha? Dahil, syempre, alam natin. Yung mga pag-ulan na yun, Ma'am Rhea, po pwede magdulot ng flash flood? Hindi po inaalis yung mga posibilidad, lalong-lalo na yung mga biglaang buhos po ng ulan. So, possible po yung moderate to at times na malalakas mapag-ulan. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Yes, so maraming salamat din po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Ayan, inakailangan siguro doon ho sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na makakaranas ho ng mga pagulan. Iba yung preemptive evacuation na pagkaalam ho natin nasa flood-prone area ho tayo. Maganda umaga,
Pilipinas. Oy, at lagi ho ninyong i-ready yung inyong mga emergency kit. Lagyan po ninyo ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin araw-araw. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, isa lamang po sa mga options nyo na. Specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga household kits, sa inyong mga emergency kits. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement cologne. Ayun ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of showbiz muna tayo, ha? Alam ba ninyo si Bong Revilla, si Robin Padilla, si Lito Lapid, si Coco Martin? Aba, hindi daw manghihingi ng talent fee sa pagsasamahan nilang pelikula. Bogaling! Maganda umaga, Pilipinas! Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas. Sa pakikipag-usap natin kay Res Cortez ay ating nalaman na kumpirmado na pala at gagawin na talaga ang pelikulang pagsasamahan ni na Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Senator Robin Padilla at nitong si Coco Martin. Well, sisimula na ang nasabing pelikula na kung saan ay patapos na rin ang ginagawang script para dito. Posible daw na isali ito sa darating na Metro Manila Film Festival, kaya naman mas magiging makulay ang Metro Manila Film Festival para sa taong 2024. Ang kumpirmado rito, posible din daw na makasali si Res Cortez sa nasabing pelikula. At ang nakakaloka at ang nakatutuwa nito ay walang hininging talent fee ang mga aktor na bida, at sa halip ang kikitain ng pelikula ay mapupunta raw sa isang charity. Yan ang ating DZRH Showbiz Satis News. Dito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ang title yata nun, 4 na astig. Pero sa Bicol, ang astig daw ay si Pido Garbin. Napagbibintangan si Congressman Alfredo Kibo Garbin, Pido Garbin. Siya daw yung promotor nung pagpapail ng kaso laban kay Governor Lagman. Kong Pido, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Hello, and sa lahat ng nanonood, nakikinig sa DZRH. Ikaw pala, ikaw palang kingmaker dyan sa Bicol, Ewan po ba, Tol, Angelo, kung bakit na tayo napapagpintahan. But one thing is clear, hindi yan magandang depensa sa kanyang kaso kay Grex Lagman. So, ano namang kinalaman ko sa kanilang transaction na wedding payola 3 or 4 years ago. So, oo nga. Ang baba. Oo. Kaya nga nagugulat tayo. Bakit biglang nakalad ka ng pangalan? Sininggle out ki. Gusto mo daw tanggalin, ubusin ang mga Lagman dyan sa Bicol? Well, pinagbibintangan na yung friendship and closeness ko kay complainant, Alwin Nimo. Pero kung titingnan kung sinong mas close, mas close sila ng complainant, Alwin Nimo. Ako, Tol, sinishare ko lang yung aking bank account sa aking asawa. Diba? Si Governor Grex Lagman, sinare niya yung account niya, bank account niya kay Alwin. Kaya doon hinulog yung Sabi ni Alwin. Di ba si Alwin mo yung nagsabi na alam niya yung bank account at doon siya naghuhulog? Well, yun nga, yung allegations. Because of our curiosity, dadawit yung ating pangalan. Binasa ko na rin. Mga allegations ni Alvin Nimo. So, pero bakit naman ikakatwiran niya at gagawin niya itong depensa mababaw? Alam mo, Kong Angelo, when we were in law school, we learned that ang alibi is the weakest form of defense.
So, tingin ko hindi magandang depensa yan sa kanyang kaso. Okay. Anyway, napakahinang depensa. Ito ngayon ang pagtuunan na lamang natin ng pansin. Ang sabi ho ng Pangulo, ituloy na yung economic cha-cha. Ano mangyayari ngayon doon sa People's Initiative na kayo ho ang isa sa mga convener? Akong talagang matutuloy, mas maganda dahil doon naman ang patungo ng People's Initiative. Alam mo, kami, itinulak lang namin yung one-liner proposal, yung voting jointly, dahil nga sa haba-haba ng panahon at sa dami-dami ng proposal, hindi na itutuloy dahil palaging dead on arrival pagdating sa Senado. Ay ngayon, kung talagang honest to goodness yung ginagawa ng Senado sa pag-amenda sa ating restrictive economic provisions, baka doon matuldukan yung ating pagsusulong ng People's Initiative. But just the same, Kong Angelo, ang amin dyan ay merong kumbaga constitutional issue. Kung masubaybayan mo yung Senate hearing na inimbita yung ating mga eminent constitutionalists, J.B. Mendoza, Justice Ascuna, hindi magkasundo on how to proceed with Article 17. Ang sinasabi ni J.B. Mendoza, dapat isang assemblea pag ang Kongreso at Senado ay nagpo-propose ng amenda or revision ng ating Constitution. So, ang sabi niya, it cannot be amended through legislation. So, there's this constitutional issue na baka magka-problema in the middle na sila ay mag-aapag-amenda. Can it be addressed through People's Initiative? Yung magiging problema yan? Well, ito nga yung kalituhan. We call it ambiguity or infirmity na we're trying to solution through this proposal sa ating People's Initiative. Kumbaga, sa ating saligang batas ngayon, hindi nakasaad klarado whether voting jointly or separately. So doon sa ating proposal sa People's Initiative, talagang yun ang one-liner, clear proposal na ito yung pag-amenda. So that once and for all, ma-resolution na natin yung kalituhan or we call it ambiguity. So ano yan? Kahit na ipasa ng Senado yung RBH 6 at ng Kongreso namin yung RBH 7, dapat magtuloy pa rin ang People's Initiative? Sa amin, ganun ang aming paninindigan. Upang sabi nga natin, yung pinaka-problema sa interpretations ng Article 17, which is the amendatory provisions, ay matultukan na. Opo. Okay. Kong Pino, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Maraming aga. Magandang umaga. Mabalos po. Si Congressman Pino Garbin ng Ako Bicol Party List. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang balita. Pinabati din natin magandang umaga si Justice Max de Leon ng Court of Appeal, si Justice Leo Madraso ng ating DCA. Siyempre, si Justice Villanueva, batiin na rin natin at saka si Chief Justice Gesmundo, Alex Gesmundo. Kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga maestrado ng Court of Appeals sa Cagayan, sa Visayas, at dito po sa Maynila, ingat po kayo. Happy birthday ulit kay Attorney JB Javier, ang poging miyembro po, isa ho sa mga poging miyembro ng Mapitagan. Class Mapitagan. Magandang umaga ho sa mga Pilipino sa Hong Kong. Ay, doon sa mga puwing Pilipino, sa halip na bumili ho kayo ng tsokolate abroad, tangkilikin po natin ang gawang atin, yung pong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material na kakao galing Davao, hinakot. Dinala po dyan sa Quezon at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya yung mga magsasakan dati umaasa sa kopra, abang ngayon, mga MSMEs na. Meron na ho silang pinoproduce na sariling brand ng tsokolate, yung tangerine chocolate. 091
0919-095-5935. Diyan po kayo po pwedeng mag-place ng inyong order. Ang tanong kung pwede daw ba ito sa Shopee at saka sa, sa Lazada. Sige, text ho ninyo yung 0917-095-5935 para ho ma-advise ang kahuyo kung saan kayo po pwedeng mag-ship. Ang Tangerine Chocolate po ay available. Yung iba't ibang mga variants ay check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Para may pambili tayo ng Tangerine Chocolate, 5,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, dalawang items po ating hinahanap. Pareho na pong nahulaan, kaya lang yung prinsipyo ng P6 ang kulang. Ayan, ha? Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. 5,000 ang naghihintay na premyo. Babae patay sa pamamaril sa Parañaque. Detalye mula kay Noche Caca sa RH 27. Noche. Kayang Angel, patay ang isang babae matapos sa pagbabarilin sa isang alley sa number 10 Ninoy Aquino Avenue sa Barangay San Dionisio, lungsod ng Parañaque. Kinilala ang biktima na si J. Mabel Jimenez, presidente ng Irasan Street na bangkit na barangay. Ayon sa kaanak ng biktima, wala silang alam na may kaaway si J. Mabel. Wala rin naman ng kaso at walang banta sa buhay. Ngunit sinasabi ng ilang staff ng barangay, posibleng may kinalaman sa illegal drugs. Mula sa Kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Caca, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Patay naman ang 15 katao habang 2 pa malubhang nasugatan matapos na mahulog sa bangin ang isang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Ayon sa Mabinay Police, patungong Bayawan City ang truck nang biglang mawala ng kontrol ang driver habang binabaybayan daan sa Sitio Tubud, Barangay Buluang. Sa ulat naman ng Negros Oriental Provincial Police Office, ang spokesperson na si Lieutenant Stephen Pulinar, ang mga biktima, yung 2 biktima ay nasa Mabinay Health Center. Itong sina Giovanni Flores at ang driver na si Antonio Toreno. Pero itong si Toreno, sinampahan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide dahil naman sa naturang trahedya. Libreng toll, 20-minute travel time sa airport to New Clark City, Access Road. Tiniyak naman ang Pangulong Marcos. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pamela? Toll-free at 20 minutos na lamang mula sa 1 oras ang travel time sa mga dadaan sa airport to New Clark City Access Road sa Mabalacat, Pampanga. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati nang inspeksyonin nito ang nasabing access road. Git din ng Pangulo na layon din itong mas palakasin ng Clark bilang isang investment at tourism destination. Parte rin anya ito ng Build Better More o BBM activities. Dagdag pa ng Pangulo, ang naturang access road ay nagpapakita na committed ang ating bansa sa pagtatayo ng mga world-class infrastructure. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. Once operational, it will reduce travel time between the Clark International Airport and New Clark City from 1 hour to 20 minutes. It will also save commuters money as NR is toll-free. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa naturang access road, binigyan ito ng direktiba ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA na siguruhin hindi madedelay ang pagbuo ng 20 kilometers 6-lane access road. Parte ito ng One Clark government approach na naglalayong isulong ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alternative growth area sa labas ng Metro Manila. As of February 14, 95.21% na ang natatapos sa access road at inaasahang magiging fully completed na ito sa June 24. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maganda umaga, Pilipinas. At ang payo po ng mga health experts, pagka kayo daw po bibiyahe, lalong-lalo na kung kayo lalagpas doon sa equator, magpapalit ng time zone, dapat mag-ultrabayo na kayo. Para pagdating ho ninyo sa inyong destinasyon, nakabawi na kaagad kayo doon sa puyat inyong mararanasan. Ano nga ba ang ultrabayo? Ang ultrabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na makatutulong para malabanan ho natin ang iba't ibang mga karamdaman sa pamamagitan po ng pagbuboost ng ating immunity. Dahil nga po pagkakulang ng tulog, humihina po ang ating immune system. Ang ultrabayo bilang kauna-unahang postbiotic food supplement, ang function po nito, tinutulungan tayong ma-achieve yung mahimbing na tulog. Para habang natutulog tayo ng mahimbing, yung ating utak naman itinataboy ang mga toxin sa ating katawan. Ayan. Kaya pagising natin, kondisyon na kondisyon. Magandang tulog, magandang gising. Para magandang gising ho ninyo sa umaga at tututok ko sa Magandang Umaga Pilipinas, mag-ultrabayo. Available po sa Shopee at sa Lazada, sa Mercury, sa iba't ibang mga drugstore, sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero doon sa pinakamalapit na accessible, yung Mercury. Kung meron ho kayong mga katanungan pa, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 para po sa mga impormasyon na gusto nyo makuha tungkol po sa anything under the sun, basta't may kinalaman po sa kalusugan. Itanong po ninyo sa mga nakastambay na health expert. Sa panahon ho na kinakailangan natin ng kaagapay dahil sa masalimuot na buhay, ang daming stressful sa ating buhay, mag-ulta bio. Maganda umaga, Pilipinas. Lalaking wanted sa kasong acts of lasciviousness sa Caloocan na tonto ng PNP. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May matagpo yung jail, isang buwan, nakaraang mag-isyo ng warrant of arrest si Judge Maria Teresa de Guzman, RPC Branch 131 sa Caloocan. Natuntun din ang lalaking suspect sa kaso ng last-abuse death ng Caloocan Police sa pinagtataguan nito sa DM compound sa Barangay 73 sa Caloocan. Ayon kay Police Colonel Rodel Lacuesta, biglang naglaho itong suspect na si Ayos Eric na malamang meron na itong warrant of arrest sa kasong acts of last-abuse business. Tandak Aldero, Section 5 of Republic Act 7610. Mula pa rin sa kawalan sa Pilipinas, DSRH, ako sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay, magandang umaga kay Ambassador Harry Angping. Ayan. Siyempre kay Ma'am Naida. Ma'am Naida, magandang umaga po, ha. Ma'am Naida Angping. Isa ho yan sa pinakamagandang binibini ng Maynila. Miss Manila yan Ma'am Naida Amping. Namahagi naman si Senator Lito Lapid ng ayuda sa may 413 benepisyaryo sa Quiapo, Maynila na biktima ng malaking sunog. Pinangunahan ni Senator Lapid ang distribusyon ng AICS o AIC sa payout sa mga biktima ng sunog sa barangay 393 Concord Court sa Hidalgo Street sa Quiapo. Sinabi ni Senator Lapid na gusto niyang maabutan ng ayuda ang mga ito para kahit paano makabangon sa pinsalang dulot ng sunog. Sa Quiapo, Maynila, madalas ang lokasyon ng shooting ng FPJ's Batang Quiapo na pinagbibilahan ng actor-director na si Coco Martin kasama si Senator Tolitz. Uy, hala, yung actress na po na si Rita Ataide o Ria Ataide, buntis. Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Usap-usapan na ngayon kung totoong nagdadalang tao na raw ba ang aktres na si Ria Ataide at ang fiancé niyang si Sanjo Marudo ang ama. Lalong pinagdududahang baka nga buntis dahil nung kumalat na ang chismis nito, saka naman nila in-announce na engaged na silang dalawa. Pinag-usapan na raw ang kasal pero hindi pa masabi kung kailan. Kaya baka nga raw buntis ito na ang pinakamasaya syempre at excited ay ang ina ni Ria na si Sylvia Sanchez. Matagal nang sinasabi ni Sylvia na gustong-gusto na raw niya talaga niyang magkaapo. Sa katunayan ay bumili na siya ng maliit na sapatos para sa bata na inirereserba na raw niya para sa kanyang magiging apo. So ang latest pang nabalitaan namin ngayon ay medyo maselan daw ang pagbubuntis ni Ria kaya nagpapahinga na lang muna ito at hindi siya ganun ka-visible sa mga showbiz functions. Kaya abangan na lang daw natin ang opirmasyon kapag maglabas na sila ng official statement kung totoong nagdadalang tao na nga itong si Ria Ataide courtesy of her fiancé Sanjo
Sanjo Marudo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Thank you, Gorgie. Di ba si Sanjo Marudo naging ex din ni Bea? Oh. Naghiwalay din sila. Oh. Tapos ngayon si Dominic Roque. Naghiwalay. Oh. Ba? Si Sanjo, di ba? Ala naman. Ikaw talaga, Rico. Daig mo pa si Morlia Linyo kung ma-intrigue din eh. Yung ngiti mong yan eh, sama ng dating eh. Parang dalagat binata naman yun. Ano problema? Hahatulan na ng COMELEC ngayong linggo kung ibibigay sa nag-iisang bidder ang kontrata sa vote counting machines para naman sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ibabata ito sa isasagawang technical evaluation at post-qualification sa South Korean firm na Miro System. Ang Special Bids and Awards Committee niya ang magbibigay ng rekomendasyon habang ang COMELEC and Bank ang magdedesisyon kung i-adapt ba ito. Oras na hindi makuha ng Miro ang kontrata, magsasagawa muli ang Commission on Elections ng bidding para makapili ng kontraktor. Ang problema lamang ho dito sa Miro ito ho yung binabanggit ho natin na may problema doon sa mga bansang ginamit yung sistema, no ha? Ginamit ito sa Iraq ba yun? Saka sa isang African country. Bumetsa. Tumirik yung mga machine habang nagkakaroon ng butuhan. Kaya ang nangyari, shift sila sa manual. Pangalawa, yung palang ipresenta ay hindi naman daw yung ginamit doon, kundi prototype pa lang. Ibig sabihin, hindi pa natetesting. At kung sakasakali, ang Pilipinas po ang unang gagamit nung sistemang yon ng Miro. Unang-una, bakit pumasa doon sa ano? Ay, sus me. Anyway, abangan ang susunod na kabanata dyan po sa COMELEC. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga New York, USA. Maganda umaga naman sa mga taga New York, Cubao. Ayan. Then nandyan si Alberto Lamorena sa New York City. At sa mga taga Abulog, Cagayan ho naman ito. Naimbag na bigat, ha? Sapat ang datos na nagpapatunay, kaya ng mga employer ang 100 pisong taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito naman ay ayon sa Ibon Executive Director na si Sunny Africa matapos na igiit ang Employers Confederation of the Philippines na malulugi magsasara mga negosyo sakaling may sabatasang wage hike. Ayon sa Ibon, katumbas lamang ito ng 7.1% na kita ng private establishments. Kaya't kakayanin daw ang 100 peso across the board wage increase. Mayorya rin naman sa mga nagtatrabaho sa malalaking kumpanya na katumbas ng 54.4% ang lahat ng mga empleyado ng bansa. Kaya lang ang MSMEs ay kumakatuan po sa mahigit 99% ng mga negosyo dito po sa Pilipinas. Yun ang inaalala nila, baka hindi ho kayanin. Ano? Hahabulin ng Department of Justice ang mga nasa likod ng cyanide fishing sa Scarborough Shoal. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, tutulong sila sa pangangalap ng ebidensya at paghahanda ng kaso laban sa mga sumisira sa bahura. Idiniin ng kalihim na hindi ko konsentihin ng administrasyon ng Pangulong BBM ang anumang paglalagay sa panganib sa kapaligiran at pagkakait ng karapatan sa mga Pinoy. Setyembre ng 2023, sinabi rin ng Department of Justice na maghahabla ang gobyerno ng environmental case laban sa China dahil naman sa coral harvesting sa West Philippine Sea. Pero alam ho ninyo, mula pa nung Lunes, tinatawagan ni Malu Cabral ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ala naman ho gustong magpaliwanag kung anong basihan ho nila doon sa sinasabi nilang gumagamit ho ng cyanide ang mga Chinese fishermen at saka ang mga mga Vietnamese, ano ha? Alam ho ninyo, napakayaman po ng very diverse ang West Philippine Sea. Ang sinasabi nga nila, yung mga unknown species pa ng isda, makikita dyan, nahuhuli dyan. Mapamisala nga yung cyanide. Ang tanong, kung matagal nang ginagawa ito dahil para maitaboy nga daw po yung mga Pilipinong mangingisda, sabi ng BIPAR, bakit patuloy pa rin yung produksyon? Maganda pa rin yung produksyon ho ng isda dun sa lugar. So, merong bang cyanide fishing talaga o wala? Kasi ang sabi ho naman ni Commodore Tariela, wala naman
Humahagila po tayo ng mga marine scientists, dahil sila ho yung mas nakakaalam, dito ho sa mga impormasyon katulad ho nito. Yung pong nakaschedule sana na makakausap po natin, masakit daw ho ang katawan. Ayan. Masakit ang ulo. Greg? Sige. Bale, reschedule natin. Ang importante, nanggagaling ho sa tamang tao. Dahil baka mamaya sabi ng BIPAR, meron. Gumagamit sila ng cyanide. Sabi naman ng Coast Guard, hindi. Ay, sino ngayon napapahiya? Di ba? Sabi ng China, hindi katsang isip nyo lang. Sabi din ng Vietnam, wala hindi kami nagsascyanide fishing. Bawal sa amin yan. Sinong napapahiya? Pagka ito'y mali. Pagka fake news to. Di ba? Sinong mapapahiya? Ang mapapahiya ho, ang Pangulo. Di ba? Kaya kayo dyan sa BIPAR, kung sigurado kayo sa sasabihin nyo, bakit kayo nagtatago? Mula pa nung Lunes, hinahagilap kayo. Ayaw nyo sumagot. Tapos ito pang malungkot. Nung tinatawagan ni Malu, pinagbagsakan ng telepono. Bastos! Maganda umaga, Pilipinas! Tapos kahapon text ng text. Tawag ng tawag. Baka doon pwede silang magpaliwanag. Sigurado ba kayo sa sasabihin nyo? Kung hindi kayo sigurado sa sasabihin nyo, baka lang lalong mapahiya ang gobyerno natin. Babaeng illegal na nag-aalok ng trabaho sa Poland, arestado naman ng CIDG. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Nalampat ng Department of Migrant Workers Protection Bureau at Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit. Itong illegal recruiter na nag-aalok na ng trabaho sa bansang Poland. Kinilala ng DMW yung babaeng suspect na si Maria Makulam, natubong Lambayong Sultan Kudarat at inaresto sa isang entrapment operation dito na sa bahagi ng EDSA sa Metro Manila. Ayon sa DMW, nagre-recruit si Makulam ng waiter sa nasabing bansa na may sweldong 60K, 60,000 kada buwan, kapalit ng 15 piso namang padulas umano sa proseso ng aplikasyon ng aspiranting worker. Pero nang dumulog sa Legal Assistance Division ng Kagawaran ang isa sa mga biktima nito, dito na napag-alaman walang kaukulang lisensya itong suspect para mag-alok ng trabaho abroad at modus na rin pala nito ang magpalipat-lipat ng lugar kapag nakakautot sa mga nangyayari nitong biktima matapos tanggapin ang 3,000 pisong pain sa entrapment. Dinakma ng mga otoridad, partikular ng mga tauhan ng DMW at CIDG, ang babaeng nakapiyak na ngayon sa detention facility sa Campo Crame. Tiniyak naman ni DMW Secretary Hans Leo Hakdak ang libreng legal assistance para sa mga biktima ni Makulam. Meron ang DMW sa iba pang naging biktima ni Makulam na makipag-ugnayan sa tanggapan ng DMW sa second floor ng Bluff Ofley Building sa may Ortigas Avenue, kampo ng EDSA, lungsod ng Mandaluyong. Anong pangalan, Edniel? Edniel, anong pangalan? Makulam? Makulam, Maria Makulam, Kuya Angel. Sana Sultan Kudarat ito. At nagpapalipat-lipat ng lugar kapag may nadadaling ng mga biktima. Sana makulam talaga yung buwisit na yan, matuluyan sanang makulam yan, Mantakin mo na, may mirwisyo. Ay, susumig, Sige, thank you, Edniel. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat. Si Edniel Parosa ho naman, binalita ang tungkol kay Makulam. Illegal recruiter tong buwisit na. Alam mo ninyo, yung mga illegal recruiter na yan, pahamak talaga, kawawa yung mga nagiging biktima nila. Napapariwara sa ibang bansa, di ba? Pagkatapos ang sasalba, gobyerno ng Pilipinas. Ay, nako. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Isabela. Uy, papunta daw po ng Tamuwini, Isabela ngayon si Senator Lito Lapid kasama si Senator Jinggoy. Meron pong inauguration ng sports complex yan po sa Tamuwini, Isabela. Sa mga taga Central Luzon naman, baka kayo ho'y naghahanap po ng magandang titirhan na hindi binabaha. Subukan ho niyo si Vera Mabalacat. Tingnan ho ninyo, sabi ho ni Malu Cabral, ito naman galing kay Malu Cabral, hindi daw ho binabaha. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya 20,000 pesos all-in down payment pagkatapos ng 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Pwede na kayong maglipat bahay agad sa pinakamurang ready for occupancy unit sa buong industry o housing industry. With easiest term, 5% down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. I-avail ho ninyo yung kanilang summer promo na trip for 2 sa anumang Asian destination. Tatamaan ho ng inyong dart kapag nagpunta ho kayo doon para pumirma ng inyong reservation.
Ayan, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport na ngayon ay malapit ng maging truly world-class airport. Magandang umaga po sa mga taga-Switzerland. Ito na. Si Attorney Aces Perez ng dati pong director ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Attorney Perez, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Kong Angel, at magandang umaga sa mga kapakinig. Ano bang impact ng cyanide fishing? Ito matagal niyong tinutukan, ano? Dahil nga sa, nung kayo po director ng BIPAR, bukod doon sa mga paggamit ng iba't ibang uri ng maliliit na lambat na mapanira, ano, tinutukan din ho ninyo yung mga sinasabing gumagamit ng cyanide fishing. Sa Pilipinas ba, may gumamit ba nun ng cyanide? Nung matagal na, ginagamit yan. May gumamit din ng ganitong klaseng pangingisda kasi inuhuli yung mga buhay na isda. Ano bang nangyayari pagka nagsa-cyanide fishing? Well, unang-una, yung depende sa concentration. Ginagamit kasi yung cyanide para yung isda hindi mamatay. Parang inihilo mo yung isda eh. Okay. Para pagka ibebenta mo buhay kasi mas mahal yung buhay ng isda. May mga ganun kasing preference minsan, ano. So, nahihili yung isda pero ang matinding namamatay talaga doon yung coral reef. Kasi bababa yung mga residue, hindi naman yung matatangay ng hindi naman siya matatangay lahat. Yung iba talagang bababa doon. Yun yung sisira doon sa sa mga corals. Oo, at saka ginagawa talaga yung cyanide fishing doon sa mga area na coralline. Kasi para lumabas yung mga isda na nandoon sa coral reef o doon sa mga singit-singit pinapalabas. Kaya doon talaga ginagawa yung cyanide fishing. Hindi yung ginagawa sa open water. Ginagawa yan doon sa mga area kung nasaan nandun yung reef. Halimbawa nito, maraming bahura dyan sa West Philippine Sea. May natanggap ba tayong report nun na may gumagamit ng cyanide sa pangingisda dyan? There were instances na may narinig tayong mga ganong reports. So, at saka nung usong-uso pa yung tinatawag na aquarium fish. No? Nung uso yun, talagang yan ang ginagamit. Yung buhay na isda sa aquarium. Yun, ginagamit yan. Hindi, kung matagal nang nagsa-cyanide fishing, di ubos na sana yung coral dun. Hindi naman, ang sinabi naman natin na matagal na. Nung long time ago, I was referring to the time when nag-export pa tayo dati ng ganyan ng aquarium fish. Ang ginagamit doon, mostly cyanide. Hindi, pero ibig sabihin, kung nagmagamit ng cyanide doon sa mga bahura sa West Philippine Sea, matagal nang nangamatay yung mga mga corals doon. Hindi, kasi hindi naman yung the entire area. Ang ibig sabihin, itong pagsa-cyanide fishing kasi nangyayari, it happened, na monitor natin dati yung mga ganang instances. Pero malala talaga doon sa bandang West Philippine Sea most recently. Diba? So itong sinasabi ng BIPAR ngayon has sufficient basis. May scientific basis. Hindi naman nila pwede sabihin yan pagka walang ebidensya. Yung posisyon natin na dapat habulin talaga yung China kasi dinidinay ng China at ng Vietnam eh. Siguro ganito na lang. May ebidensya yan kasi nakikita yung corals eh. Nakikita doon sa corals na mumuti. Pag namuti yung corals, kasi parang kita mo, kala mo buhay pa yung corals, ano? Pero pagka tinignan mo yung mga organism dyan, patay na yan. Kasi nga pag tinamaan ng cyanide, lumamatay yung organism. So siguro para maintindihan ng mga kasama natin, yung kasing coral reef, binubuo yan ng mga unicellular organism. Isa-isang individual cells yan ng hayop. Pagkatapos, pagkahabang lumalaki sila,
nagde-deposit sila ng calcium carbonate doon sa kanilang lugar kung saan sila nakatira. Lumalaki. Tapos, yung deposit ng calcium. Pero yung individual na hayop, maliliit lang yun. Okay. Tapos, gaano ka-chronic yung exposure from cyanide patient para tuluyang masira? One time lang? One time lang yan. One time lang? Sira na kaagad? One time lang. Basta tinamaan mo basta tumama ka, tinamaan mo yung coral na yon ng cyanide, mamatay yun. And gaano kalawak ang pwedeng abutin ng ikakalat na cyanide? Well, depende kung gaano kalaki yung concentration. So, siyempre, yan eh, depende kung ano yung hinuhuli. No? So, pag minsan, kunyari malalaking isda, di siyempre medyo marami-rami yung yung cyanide na gagamitin mo. At saka, ang Angel, hindi spray yan doon sa buong area para lahat ng isda lumabas. Allah! And gaano katagal yun bago mawala? Once na na-expose na yung coral doon sa cyanide, patay na yun. Ganon. Hindi na siya tutubo uli? Well, pwede siyang tubuan ng panibagong naman. Pero yung mismong tinamaan ng cyanide, patay na. Kung nung panahon nyo, may mga reports na ganyan, anong naging aksyon ho ng Coast Guard? Talaga pinapailan ng cases. So may mga napailan? Pinapailan naman. Diyan sa West Philippine Sea? May napailan tayo ng kaso nun? If I remember correctly, there's at least once or twice, Kasi kung Angel, dapat alam din natin, kaya meron nga tayo dati ng cyanide detection laboratory. Okay. Kaya meron tayong ganyan in several areas. Bakit dati? Bakit dati? Ibig niyo sabihin, wala na ngayon? Hindi ako aware, pero I think hanggang ngayon meron. Meron niya cyanide detection test. Ang test kasi natin mismo yung isda. So, ibig sabihin, itong ginagawa ito, not necessarily Chinese or Vietnamese fishermen, kahit iba pang mga mangingisda, dati talaga gumagamit. May mga reports na gano'n, kaya nga meron tayong CDT test. Okay. May mga Pinoy din na gamit, hindi? At the time, yes. Meron din. Meron din mga instances. Okay. Kaya nga, nagkaroon ng ganong effort na merong cyanide detection testing. Okay. At least malinaw. To prevent nga itong paggamit ng cyanide. Kasi nahuhuli yan pagka yung isda mo suspected na ginamitan ng cyanide, nasa katawan ng isda. So, makikita mismo sa isda? Ipiprosecute mismo yung gumamit. Ayun. Kaya medyo na-control yung cyanide fishing Okay. For a long time. Kasi nga, meron kang pang-test. Dati, wala kasing pang-test. Okay. Attorney, maraming salamat ha. Thank you for joining and educating us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat. Dating Director po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Attorney Aces Perez. Ngayon po naman ay pinuno o chairman itong Tanggol Kalikasan ba? Basta environmentalist po itong si Attorney Aces. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Ito po ang 2x2 at ang ACS Balita, Kuya Angel po sa Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa mga iniwang aral sa atin ni Seneca. Isa pong Greek philosopher. Sabi niya, he who seeks wisdom is a wise man. He who thinks he has found it is mad. Sige. -2 bago po mag-ACS ng umaga. 2x2 in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!